Eto mga sangkay, masyado pong sikat ngayon si Senator Bato de la Rosa dahil nga po sa biglaang pagkagulat sa kanyang tanong nung malaman niya mga sangkay ang isang matinding impormasyon sa mismong hearing, no? Live sa mga TV at social media ito mga sangkay. Kaya naman kalat na kalat po. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. At ito mga sangkay, tingnan po natin, no? Naitapik ko na si Marcoleta, no? At ito naman si Senator Bato. Kasi nga po, nabigla po siya mga sangkay sa kanyang nalaman sa mga diskaya. Halos mangisay si Senator Bato de la Rosa mga sangkay sa gulat. Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-tuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.55 million subscribers at patuloy pong umaakyat ngayon. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Ngayon, eto mga sangkay. Sikat na sikat po ngayon si Senator Bato de la Rosa. Dahil sa nalaman mga sangkay. Kaya po dito, naging caption nga po nito, Senator Bato left speechless. Bakit? Ano nangyari? Sinabi daw kasi ni Diskaya na taong 2016 sila nagsimulang maging kontratista ng flood control projects ng gobyerno. Yan ay matapos siyang tanungin ni Senator Bato de la Rosa kasabay ng investigasyon. Okay, mga sangkay. So dito, tingnan po ninyo. Control projects. Kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po. 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Ilan yung mga sangkay? Speechless dito si Bato. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear. The video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ang pangit mag-ano, no? Ang pangit magtanong ng mga senador. Ang bihira. Kaya po, ako mga sangkay, ang gusto ko talaga mangyari, gaya ng iniisip ng iba, independent. Well, nagsabi naman na po si PBBM na mayroong bubuuhing independent body na mag-iimbestiga dito. At ito po ay binubuo ng mga forensic investigators, mga lawyers, mga prosecutors, mga justices. Yan po mga sangkay ang bubuuhin. Talagang mga eksperto, mga sangkay, hindi po katulad yan. Tingnan nyo yung mga tanong. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please. Because you're under oath, please. Yes po. Make sure. Ang ano dito, ang mali kasi ni Senator Bato, well, tama talaga yung sinagot ni Diskaya. Yun. Pero, yung mali ni Bato, kasi siyempre, bata sila ni Tatay Digong. So, dapat, hindi na niya inungkat nung sinabing 2012. Hindi maiisip kagad ng mga tao na, uy, 2012, hindi panahon ni pa pala ito. O, di ba? So, dapat, nakalusot na sana. Kaso, sinundan niya eh. Tinanong pa niya ulit. So, ito ang nangyari. Sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Mga 2012,
sa local government pa lang sila. So, wala pa talaga yung tipong ganito mga sangke na talaga mga higanting project na. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Ito na, sa national na to. Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016. Gulat si Bato Ba't nabanggit yung 2016? Akala siguro niya, ang sasagutin ni Diskaya is 2022. Siyempre, pag sinabing 2022, kay BBM yan. Pero ang problema, panahon pa pala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero alam nyo guys, recorded po yan. Nilabas po yan mga sangkay talaga na nasa top 1 contractor noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Diskaya. Ngayon, ano ang mayroon sa panahon ni PRRD? Ilang flood control projects ang mayroon noon? Meron pong almost 14,000 flood control projects na sinasabing completed na. The question is, lahat ba ng yon naipagawa? Bakit may baha pa rin tayo? 'Di ba? Kay PBBM, 5,500 lang. Pero nalaman ni BBM na itong 5,500 hindi pala lahat nag-i-exist. Kaya may baha pa rin. So, kay PBBM, tiningnan, hinanap, na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta nakasulat na doon sa documents, tapos na, okay na yun. Lusot na, tapos na. Ang tanong dyan, totoo kaya? Well, may mga pinapakita naman mga sangke sa social media, may mga flood control si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipatayo noon. Okay siya. Approve. Pero hindi lang kasi isa yun. Imagine niyo almost 14,000, something 13,900 mahigit na mga flood control projects during the time of Tatay Digong. Kumpleto daw natapos. Tingin nyo, tapos lahat talaga yun. Tingin nyo, nag-i-exist talaga yun. Ito, grabing gulat ni Bato. 16 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Speechless siya dito. 2016 Bigla na lang sumagot si Senator Tito Soto. Kasi nagkabistuhan na onwards. Tignan mo yung gulat ni Bato Hindi na niya alam ano sasabihin. Siyempre, 2016. Kasi kung magtatanong pa siya dyan, ang pupuntahan doon sa tanong na, halimbawa, sunod-sunod, kasi sinabi ng 2016, hindi na alam ni Bato dyan kung ano ibabato niyang tanong Kasi, pumasok sa kanyang utak agad, naku po, boss ko ang madadali dito Yari ang boss ko dito. So, talagang napatigil siya dito. Tingnan niyo naman, buti sinalo ni Senator Tito. Kaya nga lang, si Tito Soto, nung binunyag na po niya ito, bigla pong ininterrupt siya ni Senator Marcoleta. Talaga makikita niyo dito yung takipan, no? May follow-up Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Dito buo yan mga sangkay. Itong ano na to. So, ayun na nga po, guys. Nabisto dito. It was at this moment that he knew he F up. Grabe kasi talaga kagulat niya. Kaya ngayon, viral itong ano na to, kay Senator Bato. Build project, este ghost project. So, kaya importante na malaman po yan. Hindi po yan malaman kung totoo bang nag-i-exist. Kasi ang daming mga ano yan. At saka, ang kinagandahan dito, ang kagandahan dito sa investigation, I don't agree sa investigation dito ng Senado. Dapat talaga separate. Pero, ang kinagandahan dito na naiimbestigahan na sila. Siyempre, malalaman na po kung ilang mga projects. Di ba nga po, nilabas po ni Senator Ping Lacson. Ngayon, pwede nang hanapin kung totoong nag-i-exist. Depende sa nakasaad sa record. Puntahan nila yon kung totoong nag-i-exist. Kapag may nakita silang talagang naipatay yung project, then approve ka agad yun. Okay yun. Pero kapag may nakita silang semplang,
makikita at masasabi po nating hindi yan ginulangan, hindi po yan yung tipong sasabihin na political motivation ang pinanggagalingan or political persecution. Hindi po. Kasi nga po, may ebidensya. Di po ba? May ebidensya. Ngayon, mga sangkay, dito, lalo pong nagkakabistuhan. Kaya nga, mas lalo pong naging exciting po itong mga sangkay the more na tumatagal. Pero, ang inaabangan ko talaga, yung independent body na mag-investigate tungkol dyan. Nako, mga matatalino kasi yun. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangga Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.